Isang open letter sa Department of Transportation ang ipinost kahapon ni former Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza sa kanyang official Facebook account, laman ang mga issue sa LRT. Nainip-an niya siya kaya siya nag-audit. Hindi anya niya intensyon ang mamahiya kundi umaasa itong makakatulong para mas makumbinsi ang Kongreso na maglaan ng mas malaking pondo sa maintenance budget ng DOTR. Una sa kanyang pinuna ang kakulangan ng mga stored value cards o BIP cards dahil wala na anyang mabili. Ikalawa ang 5 mga ticket vending machines kung saan ang 3 ay out of order habang ang 2 naman ay sarado. Ikatlo ang mga senior citizen na mahaba niya ang pila dahil sa pagsusulat ng pangalan bago makabili ng card kaya swestyon niya na gumamit na lang ng scanner. At sa huli ay ang nasirang tren na walaan niyang malawakang abiso. Matapos akyatin ang mataas na hagdan ay tsaka lang nalaman na wala palang serbisyo ang tren. Dagdag pa sa swestyon nito ang magpalibreng sakay sa mga estudyante. Ang mga issue na ito isa-isang sinagot ni Transportation Secretary Vince Dizon. Ayon sa kalihim, ipinaalam sa kanya ng DOTR team ang mga concern ni Mendoza pero dahil walang Facebook si Secretary Dizon ay hindi agad ito nakapagbigay ng tugon. Aminado ang kalihim na talagang napabayaan na at nagpatong-patong na ang mga issue sa tren. Sa nakalipas anya na 5 buwan ay sinikap ng DOTR na isaayos ang mga maliliit na issue na nagpapabigat sa mga commuter araw-araw. Kaugnay ng kakulangan sa BIP cards, planoan niya ng DOTR sa susunod na taon ay bubuksan na nila ang LRT at MRT para sa mas maraming provider ng card payments para hindi na ito maging eksklusibo sa BIP para mas maraming pagpipilian ang mga commuter. Ito rin anya ang dahilan kaya sila nag-pilot test ng cashless payment sa MRT 3. Sa mga vending machines naman, inutusan na anya niya ang train line operators para ayusin ang mga sirang vending machines at bumili na rin ng mga bago. Nagbabala na din ang DOTR sa mga kontraktor nito na pagmumultahin sila kapag hindi na ayos ang mga makina. Sa pila ng seniors, talagang tumatagal din dahil nire-require ng Commission on Audit na ipalista ang pangalan ng mga benepisyaryo ng discount. Kinausap na ng DOTR ang COA na sana ay pumayag na ito na picture na lang ang ipakita o ID para hindi maabala ang mga commuter. Kaugnay naman ng aberya sa tren, ipinaliwanag ng DOTR na tinamaan ng kidlat ang catenary wire ng LRT2 kahapon kaya nagkaroon ng tigil operasyon. Nangako ang DOTR na patuloy na magbabantay at tutugunan ang mga issue sa tren. Nanawagan naman ito sa publiko na kapag may mga nakita ring issue sa tren ay agad itong ipagbigay alam sa ahensya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.